Chinese state-owned media reported that the Balik Pag-asa mission crew, and we quote, illegally set foot on Sandy Cay and littered the area. We have mobile journalist Arles de los Santos who joins us live from the MB Kapitan Felix Oca, that is now on the way back from Pag-asa Island. Arles, can you hear us? Kayo daw nagkalat ng basura sa sandbar? Bakit naman kayo nagkalat, Arles? Kayo talaga, oh. Oo, talagang, oh. Nag-freeze tuloy. Natakot sa tanong. Nag-freeze tuloy. Balikan si Arles. Our apologies, they're mobile right now. So, although, he's here. Arles, can you hear us? Kanina meron eh. Medyo paputol-putol lamang yung signal. Ayan. Ayan na. Arles, Sige. ba't ba kayo nagkalat doon? Ba't naman kayo nagkalat? Oh, hindi nyo naman Putol-putol lamang yung signal, yeah. hindi nyo naman nilinis yung kalat nyo. Hanap muna tayo ng mas maayos na signal. Hanap tayo ng mas maayos na signal. Yan. Ayan Okay, na, hello, na. Ami? Aha. Okay na. Pumasok ka sa loob ng Okay barko na, para okay na. sa isang signal. Wasap mo lang. Oh, nandun yung Starlink Dahil sa yata lakas nila. ng hangin. Para hindi mahangin. Oo. Okay. Yun pala. Hinahangin yung signal. Sige. Okay. Hinahangin yung Sige. signal. Okay, let's go. Ronald at Ami, hindi na nga lang pambubuntot yung ginawa ng China dito nga sa MV Kapitan Felix Oca at sa atin ito coalition, hindi lamang yung Chinese Coast Guard vessel na sinundan tayo mula alas 8 ng gabi noong linggo hanggang kagabi, pasado alas 4 ng umaga, natatanaw pa rin natin. Pero ngayon, may bago silang mga pahayag. Yun nga yung sinasabi nila na nagkalat umano itong atin ito coalition ng mga basura doon sa Sandy Cay 2 kung saan itinirik nga yung watawat ng Pilipinas sa isinagawang programa, bahagi ng programa ng atin ito coalition doon mismo sa sandbar na iyon. At actually, kasunod yan ng sinagawa ng China Coast Guard na pagtitirik din ng kanilang watawat doon at kung saan nagsagawa rin daw sila ng maritime inspection doon sa area at nakita nga itong mga basura na galing daw sa mga nagtirik nga ng watawat doon mula sa atin ito coalition na mariin naman iginiit ni na Representative Dada Kiram Ismula at ng atin ito coalition dahil wala raw itong katotohanan dahil sa loob ng 10 minuto na nandoon sila, meron silang suot-suot na body camera at mapapatunayan na malinis ang kanilang pagdating doon, gayon din yung kanilang pag-alis at kahit yung mga volunteer nila ay wala ngang bit-bit na ganitong mga nakikita ninyo sa screen nyo. Yung mga bottled water, yung mga styrofoam at yung may iba't ibang klase. At yan, tinawag pa nga nilang copycat, yung isinagawa ng China na nagtirik din ng kanilang watawat doon sa Sandy Cay 2 ng Pag-asa Island. The Battle of the Flags. Yes. Ito ngayon, merong Battle of the Bottles. Battle of the Bottles. Pero yung ibang bote dyan o ibang plastic dyan, galing Vietnam yan eh. Hindi yan Actually, galing Ronald, sinearch natin yung ilang mga bottles dyan. Meron nga, yung mga energy drink, higit lalo. May ilan na nakikita tayo na parang familiar sa ating teritoryo, kagaya na lamang yung isang brand ng liquid dishwashing soap. Nakikita natin yan dito sa Pilipinas, pati yung isang soft drinks, nakikita rin naman natin yan. Pero ang ginigiit ng grupo ay hindi nila bit-bit yan. Kaya ang kutob nila dito ay tanim basura ito ng China para nga i-discredit yung kanilang tagumpay na pagtitirik ng watawat doon at yung pagja-jet ski para nga daw ma-discredit yung kanilang tagumpay na misyon na nagkaroon talaga ng malaking traction or attention sa ating mga kababayan. Biro mo, Arles, kung anong level yung atake sa inyo, basura. sa dami ng maibabanat sa inyo, basura ang binanat. Tawa ko lang tawa. Hindi natin alam, Arles, kung ano nangyari dun sa flag natin. Kasi tinanggal nila eh. Actually, Ami, kinumpirma natin kanina kanila bayan Party List Representative Dada Kiram Ismula at sa ating commander ng ating coalition na si Rafaela David na a few hours after nilang itirik o itanim yung ating watawat doon ay kinuha na rin nila ito para nga hindi raw magkaroon ng pagkakataon yung China na dustahin o alisin ito sa mismong kanilang mga kamay parang to avoid yung satisfaction ng China na alisin nga ito mismo doon sa Sandy Cay 2 ng Pag-asa Island. Sila nagkuha pala, ha? Yes. So bumalik ng gabi? I think it's about around afternoon, Ami, kasi 4 a.m. yung naging kanilang pag-ride doon sa Sandy Cay 2 and parang a few hours, mga patanghali ata nila nakuha yung watawat nga natin. Baka kasi bastusin yung bandera natin. Yes, tama.
si Ronald na dapat tanungin ko, babalik pa ba tayo para magplantuhin ng Sige nga. flag? Sino naman kaya ang susunod na mag-jet ski? Yun ang isa sa mga interesanteng bagay dito. Baka si Kwan, Siyempre, tatanggalin din natin yung Chinese flag doon. baka si Vice Ganda. Ronald, Ami at Book Ed, no? Kasama nga rin pala sa mga naitanong natin dito sa atin ito coalition kung ano nga ba yung hiling nila na sunod na gawin ng ating pamahalaan. No? Kasi ito yung ika-4 na civilian mission, no? At talagang nakita ito ng publiko at matagal inabangan yung jet ski ride doon sa Pag-asa Island. Ayon sa kanila, hiling nila no na magkaroon ng lakas ng loob ang mga lokal na ating mga lokal na opisyal no ng pamahalaan na isama nga rin itong usapin ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa mga agenda ng paparating na ASEAN Summit lalo pa at tayo ang host country nito no. Ito daw ay para maipakita sa ating mga karating bansa o mga kapitbahay sa rehiyon higit lalo no na bagaman maliit na bansa ang Pilipinas kumpara sa China hindi tayo papayag na may bully o umaastang siga sa ating rehiyon. Siyempre, para na rin irespeto yung ating karapatan sa exclusive economic zone at mga territorial waters ng Pilipinas. Alas, curious ako, paano nangyari dun sa drone situation ninyo? At kasi yung video nakikita natin ngayon, yung dun sa Sandy Cay, these are drone shots already. So how were you able to resolve, if you were able to resolve the drone situation that you had earlier over the weekend? Hindi na natin ginamit yung dalawang drone no na nandoon ngang unang nagkaroon ng problema kasi lumalabas nga yung Civil Aviation Administration of China o CAAC na kailangan ngang i-register doon at kailangan magkaroon ulit ng firmware updates. Nagdesisyon nga yung grupo na hindi na ito paliparin no pero kasi meron silang mga tinatawag natin na advanced body no yung naunang mga grupo papunta doon sa Isla ng Pag-asa. Naghang uli. Naghang ka uli, Arles. Na-intercept yung drone. Na-intercept yung transmission. Buti nga nakagamit Para sila. medyo Buti nakagamit pabitaw-bitaw sila ang ating internet. Ayan na. Buti nakagamit Okay. sila ng Starlink dahil before sila tumuloy dyan, may problema yung Starlink. Talaga? Na-hack. Yeah. Kaya mismo yung Starlink ng Coast Guard at Navy hindi gumagana before. Buti Yes. na lang. Actually, may mga ganong ulat din, Ronald, no, na yung mga internet mismo ng ating forces no, na nagbabantay dito sa Isla ng Pag-asa, may mga issue din na hindi na nga gumagana yung internet. No? Pero balik tayo dun sa drone na naputol ata ako. No? Yeah. Medyo malabo-labo lang yung internet natin. Hindi na ito pinalipad Book Ed ng videographer ng atin ito coalition, yung dalawang nagkaroon ng issue at meron ang maganda bagay dito ay yung advance party nga ng atin ito coalition na nauna sa Isla ng Pag-asa ay may bit-bit na drone no, na hindi Chinese brand. Kaya yun yung ginamit na para nga magpalipad ng drone doon sa vicinity. No? And syempre, So you yung mga had kasama natin sa media, meron ding bit-bit. You had the backup, bale. They have Yes. a backup already situated in Pag-asa. Yeah. Tama. Na-create sila ng redundancy. Dahil hindi mo alam kung ano mangyayari at this point. Na-curious ulit ako, anong brand ng drone na ginamit niyo? Drone expert. Ano yung non-China drone? Kasi puro China drone eh. Maalamin Arles, natin hindi din na ating gano'n, sunod no? na assignment. Mukhang umiwas din ng direct confrontation ng China, no? Kasi inintay na tanggalin natin yung bandera natin bago sila pumasok eh. Actually, Ami, tama, no? Tanim nitong watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay 2, within 10 minutes, no, dumating na agad sila sa Sandy Cay, pero hindi naman ito inalis, no? Nakita naman natin hindi nila na inalis. nagstay ito doon. And then after a few hours, yun, nakabalik na yung ating ito coalition at binulot na yung ating mga watawat. Yun nga, para hindi ito mabastos, no, or ma-disregard. Pero, Ami, siguro yung isa sa striking dito, habang kinukuha yung jet ski para ilapit doon sa Isla ng Pag-asa, lumapit ng hanggang 1,000 yards, no? Yung isang People's Liberation Navy Army Navy ship ng China, no, na talagang parang binuntutan pa yung ML Chawi, yung mas maliit na sasakyang pandagat na ginamit natin para makadaong mismo sa Isla ng Pag-asa. No? Ayon sa grupo ay talagang isa itong dangerous maneuvers at kung mabagal-bagal o hindi nga aware no, yung ating mga piloto dito sa dagat, baka daw nagkaroon pa nga ng problema. No? Kaya nais nila na magkaroon din ng enforcement yung pamahalaan kasi parang yung nangyayari, Ami, ito yung problema. Kapag yung mga mangingisda natin, 2.5 nautical miles pa lamang mula sa Isla ng Pag-asa, pinagbabawalan na agad sila. Hinahabol sila ng mga Chinese vessels
or binubusinahan or binubuntutan and then pinapabalik sa isla. Hindi sila pwedeng lumayo. Pero kapag yung mga Chinese vessels yung nagro-roam around o lumalapit doon sa ating mga bahura, walang nagtataboy sa mga ito. Kaya kailangan daw, hiling nila na magkaroon din ng parang posisyon yung Pilipinas dito na meron din pagkakataon na ito yung magtataboy para na rin sa kapakanan ng mga mangingisda. Na yung ilan sa mga nakausap natin doon, yung dating kalahating araw na pangingisda nila, ngayon nasa 2 oras na lamang daw. Hindi lang dahil doon sa pananaboy, kundi dahil na rin mahal yung presyo ng petrolyo na dating sa kanilang isla, may patong pa bukod sa mataas na presyo ng patuloy na paggalaw ng presyo ng petrolyo. Para maunawaan, Arles, ng ating mga tikapakinig, yung 1,000 yards sa dagat ay malapit yon. Yes, Lalo malapit na- Ronald at napakalaki talaga. Lalo na kung umaandar yung barko. At Walang preno yung barko eh. Walang preno yun. Hindi yung pwedeng tapakan mo lang, Momentum titigil. yun No? Tuloy-tuloy yun. No? Lalo na, kanya Chinese Navy vessel. Hindi yung Chinese Coast Guard. Yes. It's a battleship. No? It's Battleship. No? Yung Kaya- color gray. Actually, yung body number nito, Ronald, parang 525. Kung hindi tayo 525A, yung hull number nito. Panggera yan. No? Hindi yan Panggera, hindi tama. yan yung Coast Guard na pinanghaharas nila. Yung People's Liberation Army Navy vessel ay is a warship. No? At mabilis yan. Mabilis yan. Hindi yan mabagal. Kaya hindi yan basta-basta Kahit naman yung Coast Guard makakapreno. nila. Oo. The Chinese Coast Guard can engage in combat. Yes, then under the They are military yan. authorized to engage in combat, unlike our Coast Guard. Yung Coast Guard Yes. Pero natin kasi Arles, civilian. nung binalikan ba natin yung bandera, meron pang close encounters. Yan, Wala naman tayong naitala, na may close encounter nga dito nung kinuha na yung watawat, pero yun, wala raw chance nga na mabastos itong ating watawat, pero nakailang beses din na nakatanggap tayo ng radio challenge, even a few miles bago tayo makarating sa Pag-asa, and even yung smaller vessel, meron din tayong nakuhang mga radio challenge, pero hindi ito sinagot ng ating mga piloto sa dagat dahil ayaw nilang magpaliwanag dahil pasok nga ito sa ating territorial waters. At saka Ami, may nasa level ng special option ginawa yata nila sa Sandy Cay. Dahil hindi in-announce yan Nila? hindi yan Correct. in-announce sa Yeah. press con, hindi yan in-announce sa send-off. In-announce yan nung nasa Pag-asa na sila. Kaya Yes. kahit yung Ronald, China... actually hindi rin in-announce. Hindi Hindi rin rin in-announce na in-announce, nasa oo. Pag-asa na. Oo, Parang so- meron tayong narinig na meron daw mangyayari at 4 a.m. and something that we don't wanna miss. But that's something that's unconfirmed. So hindi natin kung ano talaga yon. Yes. Kaya parang nag-abang yung ating mga cameraman, doon lang na ispatan na meron nga, but they did not confirm it. Ang paliwanag naman dito ng koalisyon, dahil nga meron din mga foreign media and yung mga local media, baka daw lumabas yung impormasyon and matunugan. And surprisingly, nakita naman natin yung dahilan dahil pagkapunta nila sa sandbar within 10 minutes, lumapit na nga yung mga Chinese vessels doon sa Sandy Cay. Na kung nalaman nila, baka naharang. Yeah, baka binarahan pa actually, totoo yan. Arles, sorry, we couldn't tell you ahead of time kasi baka ma-intercept yung communications eh. But we learned about it from very reliable sources. Sino? Very Saan? reliable sources Saan? nung Biyernes. Saan? Very Saan? reliable sources. Na may magje-jet Oo. ski nga. Hindi jet ski. Na may pupuntang Sandy Cay. Saan yun? Saan yun? Pag-plant ng flag. Pero ganun, may leak? Oo, meron. May nag-leak. Oy, sayang hindi umabot sa atin. Hindi ko lang maiparating sa iyo dahil baka ma-intercept yung communications eh. So we erred on the side of caution. Okay. No problem. So yun. Ay, teka, tanong ko sa iyo, ikaw ba nag-enjoy? Siguro po, Ed. Hindi siya nakaswimming. Bukod dun sa dagat. Hindi siya bukod dun nakaswimming. sa dagat. Hindi ako nakapag-swimming. Define enjoyment. Hindi nga Yeah. ako nakapag-swimming. Pero sobrang init. Iba talaga yung init Oh, iba doon. talaga init? Oo. Iba talaga yung init. Napaka-init. So, hindi ka Pero naka- masaya naman yung biyahe. Nakababa ka naman ng barko, nakatayo ka sa Pag-asa. Nakatuntong. Nakatuntong. Nakatayo naman sa Pag-asa. Nakapag-stand upper tayo dun sa may marker. So, I think okay na yun. Napakainit Were nga you lang. able to dig your toes in the sand? Kamusta Yes, naman yung nakagawa Here. naman. Parang, Kamusta? kasi ang nangyari, Bok Ed, di ba dapat at Init 12 nun, noon? Oo, mga 12 noon kasi dapat yung original Sobra na oras na dating natin ng Pag-asa Island. Pero na-delay tayo ng 11 hours
hours. So, nung nag-adjust na tayo, mga 5 p.m. yung dating natin doon. And then, 5 p.m., lumipat pa tayo ng smaller boat. So, mga 7, parang to 8, 9 p.m. na tayo. Tapos, nag-unload pa ng mga gamit. So, late na. Ang ginawa namin, naglakad na lang kami doon sa Pag-asa Island ng gabi. Nagtingin-tingin ng tubig. Tapos, parang yun na yung pinakababad ko sa dagat. Malamig. Kaso, pagdating na nga ng araw, yun na, mainit. Wala At kang punong-puno tataguan ng trabaho dahil napakarami din naman ang kanilang programa. No? And syempre, yung donation nila mismo, yung mga hygiene kits, school supplies, grocery packages, and yung mga gasolina, tuloy-tuloy naman. No? Pati yung medical mission, yun, tinutukan natin yon. And later on, realize natin, stress na pala ng hapon. Sasampa na tayo sa papunta dito sa MV Kapitan Felix Kamusta Oca. yung pagkain, Arles? Michelin level ba yung mga pagkain nyo dyan? Medyo malapit, medyo malayo, pero salamat sa pagkain, of course. Ano complaints ko naman? Alam magreklamo si Arles? Hindi, baka Michelin kasi. Hindi tayo magre-reklamo. Oo. Kamusta yung mga mamamayan dyan sa Pag-asa, Arles? Kamusta yung kinabahan ba sila na nagdodraw kayo ng attention sa China, or masaya sila na pinalakas nyo yung loob nila? Ano bang naramdaman nila dyan? Actually, Ronald, pagdating natin doon sa Isla ng Pag-asa, pagputok ng araw, kasabay din pala ng pagsisimula ng kanilang Karagatang Kanluran Festival, no? Or yung Western Seas Festival nila na tinatawag, kung saan yung mga munisipalidad sa Kalayaan, pinagdiriwang pala ito, no? Para sa masaganang ani sa dagat, at syempre, no, yung pagkamakabansa at pagkamakabayan nila, nagkaroon sila ng maliit na parada. At ipinakita din nila doon yung tinatawag nilang parakalan, yung kanilang mga produkto, no, na yung iba galing Puerto Princesa pa, pero yung iba doon din naman talaga nila pinoproduce, no. Nagpapasalamat sila, Ano yun? Ronald. Ano yung pinoproduce nila doon? Meron sila mga kasoy, meron silang mga tuna pastil na mga ganyang pagkain na tinikman natin at masarap din talaga, no. Kasama yan sa mga ibinida nila doon sa festival, no. Pero nagpapasalamat sila na nagkaroon nga din ng mga donasyon doon sa kanilang isla, no. And syempre yung pag-iit sa ating soberanya doon dahil ayon sa kanila, mula 2016 nga nung napakainit ng pananaboy sa kanila, no, parang lumiit na yung kanilang mundo doon, yung kanilang pangingisda, pero ngayon na may mga ganitong misyon, syempre, no, mas na-amplify nga, no. And yung hiling nila, bumisita doon yung ilang mga opisyal ng pamahalaan para makita na meron tayo doong established na lokal na pamahalaan at governed mismo ng Pilipinas ito. May batang Ay, sumasayaw nag-enjoy sa yung likod. bata sa likod mo. May batang Oo. sumasayaw. Magaling sumayaw to, magaling sumayaw to. May photo bomber sa likod. Nagulat ako doon. May bata palang kasama? May bata pala kayong kasama? Ano? Kala ko mga batang isip lang eh. Oo. Arles, kamusta naman yung mga foreign correspondents at saka mga foreign journalists, no? Kamusta yung feedback sa kanila? Dahil hindi naman mas expected kasi sa mga Pinoy yung mararamdaman. Pero itong mga foreign journalists, anong kwento-kwentuhan mo sa kanila? Ronald, so far, hindi naman sila ganun na culture shock, no? Kasi ito na daw yung nakikita na rin naman nila sa mga media, no? Pero mas focus kasi sila sa kanilang pag-cover doon sa karanasan ng mga tao sa isla, no? Yung pagliit ng kanilang mga kita, yung pananaboy sa kanila, and yung nakausap naman natin sila, parang pabalik-balik rin pala dito sila sa Pilipinas sa iba't ibang mga issue, at syempre sa mga karating nating bansa dito sa Southeast Asia, no? And hinihintay lang natin kung excited tayo makita yung kanilang mga content, of course, no? And mga story na pinafile. Pero napaka-interesting daw, and syempre seeing it firsthand ay talagang kakaibang experience din daw talaga. Meron tayong dito mga kasama mula Taiwan, mula I believe meron din tayo from Australia, and meron din tayo from Canada, no. So halo-halo din talaga ito. Actually, meron pang taga Poland, no, na sinubukan din talaga intindihin yung ating kultura dito sa Pilipinas. Actually, may nagsabi sa akin na taga Australia na napanood niya sa ABC or something, ABC news nila. Mahaba daw yung coverage ng mga embedded dyan ng mga Australian journalists. No? Sabi ko nga, pwede mo bang ipadala? Pwede daw, pero mahaba. Mahaba daw yung coverage. Yung sa Yes, US, sinong mga nandyan? Di US natin media. sure. Kung meron tayong kasamang US media, so far, yung mga nakausap pa lang natin yung mga nabanggit ko sa Taiwan, Australia, Canada, and Poland na mga kasama natin dito.
Naku. Ed. So, bali Okay. mga ilan kayong journalist dyan? Mga ilan kaya kayo? Parang nasa 30 mahigit ata tayo amin na Ah, mga dami, individuals, no? And I think kasama na sa bilang yung mga crew, no? And yung mga solo or mga one-man team na mga members din ng media. Kamusta yung mga ipis yun sa ano? Hindi makalimutan ni Ed. Yun na lang tayo sa pagkain. Hindi makalimutan ni Ed sa kanyang Ay, grandchild. okay lang ako eh. Pero yung mga girls kasama namin noon, hindi sila mapakali. Gender issue pala. Ay, hindi. Ikaw talaga, totoo mo naman ako. Sige na nga, goodbye na nga si Ernest. Parang may nakita ko dyan na Arles na may nag-yoga, may nag-zumba. Tapos meron pang kantahan. Nagka-karaoke ba kayo dyan? Nagkaraoke ba kayo? Kumanta ka ba, Hindi tayo Arles? nagkaraoke, Ronald, pero nagkaroon ng munting sayawan, no, at tugtugan kagabi. Yun ay parang kasama na nga sa celebration no, ng matagumpay na Ateneo Coalition 4th Civilian Mission. At actually, anytime ngayong alas 5 ng hapon ay magkakaroon naman ng misa dahil malapit na rin tayo sa Maynila. No? The last time I checked the map, nasa vicinity na tayo ng Bataan. No? And 10 p.m. ngayong araw Lapit ay na. inaasahan na makararating na tayo sa Maynila. Lapit-lapit na. Okay. Okay, maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos, reporting live from, saan ka ngayon? Bataan area na po. Bataan area. Bataan na, ha? Malapit na. Lapit na nila. Malapit na. Hindi, hindi pa Lapit-lapit rin. na, mga 1 hour. Hindi. Matagal pa yan. Matagal Matagal pa yan. Mahaba Bataan eh. Oo, mahaba, malayo pa yan. Okay, malapit-lapit na. Kung pa yan, mga 3 to 4 hours. At least nakatungtong ka doon sa kasi kami, lumarga kami, tapos nag-U-turn, tapos bumalik. Naduwag kayo eh. Sila Arles naman, hindi naman sila naduwag eh. Sige nga, goodbye na nga. Meron pa kayong freedom to broadcast na eklay ano, wala naman pala nangyari. Natamaan ako ng kidlat bigla. Okay, goodbye Philippines sa'yo. Yeah, thank you, Maraming salamat. Arles. Mojo Alos de los Santos. Salamat Arles. At ingat pa uwi. Thank you.